John 11. Dinhi nga chapter, makita na to ang mga pangalan sa anak ni Brother Ed. John 11, ato ning basahon. Basahon lang nato ang 1 to 3. John 11 verses 1 to 3. Akong yangyo ang tanan sa pagtindog. Nindog ta, atong basahon ang pulong sa Dios. Isip pagtahod sa pulong sa Ginoo, dunganan nato sa pagbasa. John 11, 1 to 3. Now, ready, basa. Now a certain man was sick, named Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. It was that Mary which anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Verse number 3. Therefore his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. May ganda si Lord. Kabilin sa pagtindog, let's pray. Ginoo, salamat sa iyong mga pulong. Thank you, ayo Ginoo, sa imong mga panalangin, sa imong kamaayo kanamo niini nga semana. Amo kang daygon, pasalamatan sa tanan nga imong nabuhat sa among kinabuhi, O Lord. Sa maayong nga lawas nga imong gihatag nganhi kanamo, salamat Ginoo. Sa pagtuon namo sa pulong kang nga buntag, amahan ki sa tagi kaniyo kaalam. Ablihi ang among kasing-kasing, muna og salabutan nga masabtan namo ang imong pulong sa simple nga pamaagi. Amo kining pangayoon pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik ka sa atong lingkuranan. Makalingkod ang tanan. Dinhi sa John chapter 11, 1 to 3, adunay usa ka pamilya dinhi. O sa maong nga pamilya, moingon ko nga ini sila nga pamilya wa na ginikanan. O tingali na ni sila silang mga hamtong nga pangidaron. Di na pud siguro na sila muminos og 30 anyos pataas ang ilang mga edad. Now sa verse 1, now a certain man was sick. Adunay tao dinhi nga nasakit. Kining tawhana ang iyang pangalan si Lazarus. Anak ni Ed si Lazarus. Lazarus of Bethany, the town of Mary, her sister, and Martha. Ang iyahang igsoon si Mary o si Martha. So si Lazarus, si Mary o si Martha. Verse 2. It was that Mary which anointed the Lord with ointment. Kini si Mary, dili ni nga Mary, mother of Jesus. Lahi ni nga Mary. Kaya dunay tulo, at least tulo ka Mary sa Bible. Katong Mary nga mama ni Jesus. Kini nga Mary, igsoon ni Martha o ni Lazarus. O kinipod nga Mary, maupod ni ang katong nagbuak sa alabaster box. Katong gihugasan bitaw niyang tiil ni Jesus. Niyang gitrapuhan sa iyahang buhok. Nga diin si mga disipulo usa si Judas nireklamo ingon pa niya nganong gi buak manak may pay gibaligya na lang kana o niya ihatag sa mga pobre. Dindot ko diyang suggestion niya. According sa mga scholars, ang kantidad ining gibuak ni Mary nga ointment, precious ointment, kantidad ani usa ka tuig nga sweldo. O kung moadto ka sa minimum wage karon, ang minimum wage is 400 for 28 o 428 minimum wage times mo 365. So kung 428 300 times 365 bilang na medyo dako na ang amount. So mo ni ang amount sa ato karon nga amount. Nasuko ang usa sa mga disipulo baligyan lang tanan gipalit na og agihatag sa mga pobre. So mo ni ang gihimo ni Mary. Yang gitrapuhan dayon ang tiil ni Jesus gamit ang iyang buhok. Whose brother Lazarus was sick. Ang iyang igsoon nga si Lazaro na sakit. Verse number 3. Therefore, busa kay nasakit man. Iyang igsoon. Kunya kini nga pamilya suod ni Jesus. Kani si Martha, si Mary ug si Lazarus. Suod gaayo ni sila ni Jesus. Verse 3. Therefore his sister sent unto him. Naay gipadala si Martha ug si Mary kang Jesus. Miadto dito kang Jesus miingon, Lord, behold, he, who is he? Lazarus. He, Lazarus, whom thou lovest, si Lazaro, katong imong gipalangga, naunsa si Lazaro? Nasakit.
Nagkaroon ng kabuntagon, ang uluhan sa mensahe, when God orchestrates, there is no problem. Kung saan ang word nga orchestrates? Sa Binisaya pa, muplastar. Ang meaning sa orchestrates means to compose. Mo-compose. To arrange. Saan ang arrange? Muplastar. Muhanay. To combine from the word orchestra. Familiar mo sa orchestra? Sa orchestra, daghan kaayo ang kinds of instruments. Kumplito na din ha. Na din hay piano, violin, ano sa yun? Flute, harp. Basta, halos tanang klase sa instrument, basta orchestra, apil din ha, cymbals. Naray cymbals sa orchestra? Murag na na cymbals sa orchestra. Daghan kayo ang klase-klase nga instrument sa orchestra. Din ha, gikuha ang word nga orchestrate. Kung ang someone na sa orchestra, ang in charge, siya ang mag-orchestrate. To orchestrate means to arrange. Siya ay mag-plastar, siya ay mag-arrange. Siya even mag-compose. Oy, kaninga time, ikaw ani ha? Kaninga time, kamo ani? Dili all the time mag-play ang piano. 9 times sa orchestra ang piano mo, huno. Ang violin lang ang mag-play. So, ang mag-orchestrate ani ang, kasi tawag ka na, conductor. Night time anak gawa sa conductor. Siya ang mag-orchestrate anak. Now, karong mabuntag ang mensahe na to. When God orchestrates, then there is no problem. Kung ang Ginoo ang magplastar, kung ang Ginoo ang maghanay, walay problema. Now, sa atong pamilya, daghang panahon nga kita ang nag-orchestrate. Tama? Sa simbahan, daghang panahon nga atong gihanay, plastaro na to ni, planohon na to ni, apan Kristohanon timan-in ninyo, kung ang tao gani magplastar, di give na perfect. Na-give na sayop. O gani sa atong anniversary, man naman itong anniversary, di ba? Last Sunday, gihanay ko na to. Kung sa inyo nakita na sayop, during sa pagkaon, nakadungog ko nga dapat kung tayo inani anak, di ba? Nga naman, kay tao ang nagplastar. O normal yun na, naisings nga nagaingon, man cannot successfully govern man. Ang tao, di gid siya makasuccessfully pag-govern sa tao. Now, sa time ni Duterte, na ay drug war. Ingon pa ni Duterte, atagi lang ko ninyo 1 year. Sulbaro na ko ang problema sa droga. Di ba? He did his best. Gisulbad niya ang problema sa droga. Nakuha gitong mga bigatin nga mga drug lord. Pero wagid mahurot ay nagay nabilin. Wagid masulbad tanan. Ayang huna-huna nga sulbaron gid niyang droga. Nindot kayo ang plataforma. Kinsa ko din tayo, di ganahan nga masulbad ang droga, di ba? Nindot kayo. O ganay sa panahon ni Duterte, ang presuhan na puno. Kanya na po ito state nga, kaya puno naman ang presuhan, palapdan na po natong interview. Pag sa tinod, dagan-dagan dyan na napatay. Panahon ni Duterte, di ba? O iya po itong governance. Iya po itong pamaagi. Siya po ang nag-orchestrate adto. Di ba? Naghan kayo. Nakita po na ito nga, mayod yun. During sa iyang term, medyo gamay ra ang gitawag na ito nga mga ano gitawag nga, na lesson ba ni gamay ang mga Crime rate. is that to? Crime rate. Oh, ang crime rate, nakuhaan, di ba? Katong mga rape, tulagwa na kayo, nadungog pa ng Duterte. Kasi siyempre, ang mga rape, katong mga drug addict, yung ipamatay naman, ipangbutang sa prisuhan, nangadaktan. So, nakuhaan yun! Which is good. Ayaw. Paghawa na po ni Duterte, hinahinay na po, balik na pong drugs,
Balik na pong rate. So, lahi-lahi ang pamaagi sa tao pag-orchestrate. But, when God orchestrates, there is no problem. Amen? Kung ang Diyos ang maghanay, ang Ginoo ang magplastar. Kani nga iglesia, of course, headed by a person. Og normal yun, kay tao man ang nangulo, nagyo sayop. Ama? Di yun di mahimong perfect. Nato'y si Ay de las Alas, nato siya linya nga about perfect. Sige na? Practice perfect. O, di ba? Practice makes perfect. Yan sa iyang isumpay. But then again, nobody is perfect. Ingon din siya. So, why practice? Practice makes perfect. But nobody is perfect. So, nano ma-practice naman na o may perfect? Which is a good line. Nasa point. Technically, sa psychologically, nagyod. Kung ang practice makahimo o perfect, yung may perfect, yun ang ma-practice naman. Nasa punto din ha. Pero karon kabuntag, kung ang Diyos ang mag-orchestrates, there is no problem. Amen? Pero sa atong pamilya, sa atong simbahan, kung tugutan lang nato, ang Diyos ang magplastar, wag yung problema. Pero kung mo intervene ganita, mo appeal ganita, ngayon ani ang pamaagi, mauni ang atong buhaton, daghan yung problema. Kaya naman, ang tao, punog gidag sayo. Daghan gidag kapakyasan. O kaning nga simbahan, di gid ni mahimong hingpit, hangtod ang Ginoo ang magplastar. Kung tao ang magplastar, daghan yun kayo sa'yo. Nga naman, si Pastor James, puno nig sa'yo. Ang akong pamilya, daghag sa'yo. O sa atong pamilya, wag yung pamilya din nga perfect. Bisan pa sa Bible characters, di good ka kakita o perfect na family sa Bible. Kagaya daw, first family in the Bible. Ang igsuon, di patay sa iyang igsuon. First family, dapat na tato, di patupat yun, kay pasanayon ba siya. Pero, first family, nanadayon ng model. Kay Abraham, maayo nga family. Di ba? Kung sa ingon sa Ginoo, wala ko ilain, minakitaan nga matarong. Si Abraham pa yun. Pero sa family ni Abraham, naagihap ko yung problema. Wa, diyo'y hingpit nga family. I say this to say that ang Manalo family, dili perfect. Kaya basin mo, ingon mo nga, nindot kayo na sila Pastor James, nindot niyang pamilya mo ni Sundon. Excuse me, ang among family, dili perfect. O gusto na ko, na sometimes sa atong pag-alagad sa Diyos, tanaw na to ang Ginoo. Amen? Dili ang pamilya sa pastor. Kay we are subject to error. Human error na agad na. So karon nga buntag, timan na to. Kung ang Ginoo ang mag-compose, ang Ginoo ang mag-arrange, ang Ginoo ang mag-orchestrate, then there is no problem. Number 1, aduna lamay 5 kadi atong makita dinhi. May unong kadi. Tanan nga points nagsugod og letter D. When God orchestrates, kung ang Ginoo ang magplastar sa imong kinabuhi, walay problema. Kung ang Ginoo magplastar sa imong pag-eskwela, walay problema. Pero mahimo lang problema kung kita'y magplastar. Mahimo din ang problema. Kanang imong pag-eskwela, unahon nimo ang imong pag-eskwela, ipaulahin nimo ang Ginoo, problema gid na. Dako gid na nga problema. Pero sa imong pag-eskwela, unaha gali ang Ginoo. Ang Ginoo ray mo plastar ana imong pag-eskwela. Amen? Sa atong trabaho, sa atong negosyo, sa tarap, anan, panginabuhian nato. Kung kita'y mo plastar, kita'y mo hanay, magka-problema gyud ang atong pamilya. Apan tugote, ang Ginoo mo plastar, may problema. Pero most of the times, kita gyud. Ako'y bahala ani. Ako'y plastar ani. Ako ray nakabalo ni hawa dia kay di ka kabalo na. Ako ray nasayod ani. Why not sulayan nato Ginoo? Akong isalig sa imuha akong pamilya. Palihog Ginoo plastaran akong pamilya. Kay pila na ni katuig Ginoo nag-uban, 20 na ni katuig nga kasado, magyapon ni naplastar akong pamilya Ginoo. Dugay na ko nagtinguha og
Amot lang, siya yung giting mo. Wag gihapon ako nakabot, Lord, pero sulayan ako Ginoo nga ikaw magplastar, be. Kaya akong gisulayan, fail man gyud ko, bagsak. 70 na gyud. Magyud kabot 75. Kaya 75, bagsak man gyapon. Bagsak gyud perminte. So atong sulayan, ang Ginoo ang magplastar. Amen? So atong tanong. Unsa na tabo? Verse 2. It was that Mary which anointed the Lord with ointment. Asa kay mahangin sa labas. And wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. So nakita nato din si Lazarus na sakit. But when God orchestrates things, kung ang Ginoo ang magplastar, ang Ginoo maghanay, una, disease is not a problem. Igsoon sa pagto sa dihang nasakit si Lazaro, concern kaayo ang iyang mga igsoon, si Mary o si Martha nagol, nabalaka sila, niingon sila, tawag si Jesus. Kay suod na to nga higala si Jesus. Adto si Jesus. Kaya nasakit ang akong igsoon. Kapag igsoon sa pagto, kung ang Ginoo ang tugutan nato mga pastor, ang sakit dili problema. Amen? Ang sakit kaya ayuhon sa atong Ginoo. Naata din living testimony. Si Nanay Helen, nasakit man gini. Pila man ni siya kabulan sa ospital. Pila man siya kaadlaw sa ospital. Di ba? Gani, nakita na ko si Nanay, nagtanaw ko ito yung taon si Nanay. Di na mutingog. Paglisog, naglihok. Tanaw ko yung Nanay, kaluwi yung taon ni Nanay. Pero karon tanawan. Si Nanay Helen. Kaya ang Ginoo man ang nagplastar. Buhi, abdik gihapon. Amen? Doktor pa to'y nagplastar, tao pa to'y nagplastar, wag na. Nindot good ko ang Ginoo ang magplastar. Ako bitong amahan na namatay sa edad na 74 years old. Kaya nung good ko atong tatay. Murag, di. Nasiguro sa 4 times ko niya gihangyo. Iampo na ko, James, nga mamatay na ko. Diya sa pagatpat, diya sa among gipuyan. Akong giampuan, Ginoo. Kuhaan na lang ni si tatay. Kay luoy na kayo. Di na ako kaya Ginoo magtanaw sa iyang sakit. Mag-ihi siya. Adto ko sa CR. Si alsahon gyud kay tibi akala ko ini agay. Gunit ka di agay. Gunit ka sa agay. Asa man ni nato gunitan, puros man gyud sakit. Ikaluyan sa Ginoo. Naulian. Katong pag adto na mo Davao, dali man kahawa mi dinhi alas 2 sa hapon. Uli ni og nabunturan, naabot ni dito sa tong orasan alas 12 sa gabi. Dito mi sa ospital kay nawag daw mamatay na gid ko, James. Tapos dali mo guli kay dying na si tatay. Daw mamatay na gid ko. Ato mi pag-abot nang dito ana siya. James, ampuk la ko nga mamatay na ko adito sulod sa ospital ward daghan og pasyente nagampo ko gikusog pa Ginoo palihog Ginoo kuhaan na lang si tatay gusto na siya magpahulay ang mga tao yung taon pagbuka na ko magampo nagtanaw sa buang iyang amahan iampo naman nga mamatay tinuod na pero wa mamatay si tatay naka-recover pa. Ayaw siya, police balay, travel pa, ani sa Cagayan, balik siya nagbukuran, pila to naghihimo. Sa dihang na ayaw na si tatay, di ko na ako malintang iyang prayer. Ginoo, kung mamatay ko, gusto na ko, tulog lang ko. Mawagin na, perminti madunggan ako mag-pray siya. Kung mamatay ko, gusto na ko, tulog lang ko. One day, human trabaho siyang fish pan. Ingon na yun siya na, makaon ko, Kumanya pamahayin siya. Paulay sa kuna. Sige tayo, tulog siya sa bangko. Akong manghod nilakaw. Pag-abot niya Davao, kaya nabunturan ng 3 hours niya kaya bunawag mong silingan. Yes! Naghilak. Uy, tinday, kung saan man? Si tatay. Uy, naman si tatay din. Si tatay. Kaya pag dito man sinagaret, isda sa mga. Pag sangpit niya tayo, humamutingog. Usually, nagsampit ka na tay? Mana na yun to? Kaya basta tigulang, dali na nakamata. Isa na kasangpit.
Pag saan kita tayo, mamuntingog. Tingala siya. Tay? Mamangyo, ikatulo. Iyan lagi kunitan, tay. Pag-unit niya kay Ngong, gahit naman. Tay? Gahit naman daw. Pulpuan siya, dagan-dagan siya paggawas. Nayo siya tabang. Di ay, no, yun, namatay na ang kumahan. Pagkamatay sa kumahan, natulog siya sa bangko. Wa yun siya mahulog sa bangko na iyang gitulugan. Kanang gamay lang gud nga sofa. Nagsandig siya ita, nag-ana niyang kamot, yung itungtong niyang tiil. Wa gyud siya mahulog. Awang kita na mo, wag yun yung agi ukurog, ay kirig ba, kaya wa man nahulog. Nag-sandig, nag-ana, ukbo, nag-abon siya sa bangko. So gitubagid sa Ginoo iyang pag-ampo nga, kung mamatay siya, tulog na gintaon siya. Medyo na-surprise lang ni kay, wala na ba siya sakit, ayaw na ba siya, naghingo na ba siya fish pan. Pero ikuha siya sa Ginoo, yung nato nga pamaan. Na Kristohanon sa atong kinabuhi. Night time nga gusto na ta mamatay, nga di pa ta mamatay. Napoy time nga abi na to okay na ta, ayaw na, gi-declare na nga cancer free, daghan pa ba nga na? Gi-declare na sa doktor cancer free, ning kalit ang kamatay. Pero kaman na nato nga kung ang Ginoo ang maghanay, even sickness, even diseases is not a problem. Amen? Kang Lazarus sa lihang nasakit siya, walay problema, bisan pag masakit ka, basta ang Ginoo ang magplastar sa butang. Amen? Si Nanay Helen, tanawag karong hinsog, baskog. Si John, 50-50, gitubuhan na, amin amog mamatay na. Pero kay ang Ginoo man ang nagplastar, naagi hapon, buhit gihapon sila. Muna, Kristohanon, timanan nato, when God orchestrates things, disease is not a problem. Amen? Kung natugutan na lang nato, Ginoo, ikaw na lang magplastar. Finances na to. Diba? Sa ato ang lisuda sa panginabuhi. Lisod yun kayo. Ay kwarta, ang trabaho, inunani. Tugutin na lang ang Ginoo magplastar. Amen? Kaya kung kita ang magplastar, di yun na magkadimao. Why not? Let God orchestrate things. Kaya sa kinabuhi nila sa lo, disease is not a problem. Ikaduha nga di. Verse 6. When he had heard those things, therefore, when Jesus heard therefore that he, Lazarus, was sick, he abode 2 days still at the same place where he was. Pagkabalo ni Jesus nga nasakit si Lazaro, diadto ba dayon ni Jesus? Wala. Nagpabilin pa siya og pila ka adlaw? 2 more days. Si Lazarus 50-50 na. Jesus, si Lazaro apit na mamatay. Di kinahanglan ka dito. Kay mamatay na gito si Lazaro. Wala mo ito si Jesus. Duha pa ka adlaw. Number 2. When God orchestrates things, delay is not a problem. Di rabagyud ta ganahan madelay. Kinsa sa inyo ganahan madelay? Adto kag airport, ang akong flight alas 7. Busa ning abot kay itong alas 5. Kay kinahanglan gyud 2 hours ahead sa imong flight, di ba? Abot kay itong alas 5, kay imong flight alas 7. Na-delay ang imong flight, gibalhin og alas 11. Kung sa imong bation, sa putong ka, sama na eh. Kaya siyempre, plane, always late. The joke na nato. Pero wala kay ganahan og delay din, di ba? Bisan man gani, mag-drive sa sakyanan, niya ma-flatan ka. Uy, late na ko! Na-flat pa yun, ma-delay na yun ko ani. Di yun ta ganahan ma-delay. Yet, Christians, si Jesus, mihangyo, si Mary, si Martha, Jesus ang igsoon, hapit na ni mamatay. Apan duha pa kadlaw ay si Jesus miadto. Apan Kristohanon, kung si Jesus ang Ginoo maghanay, even delay is not a problem. Amen? O tinuod, kay na-delay man si Jesus, unsay nahitabo ni Lazaro? Namatay. Apan Kristohanon, bisan pag mamatay, hindi na nato angay kadlukan when God orchestrates things. Amen?
Basta tugutan lang nato ang Ginoo magplastar, siya maghanay sa butang. Di, bisag kamatayon, di taanay mabalaka. Nga naman, delay is not a problem. Why? Because God is never late. Dili magyud malate ang Ginoo. Bisan pag una-una mo late, tigay na, ulay na. God is never late. Amen? God's timing is always on time. Ang timing sa Ginoo, on time yun na. God's timing is the best. Usahay, gusto din nato kita'y magbuot kaninga oras karon na gyud. Sige na, Ginoo, karon na. Magdali gyud ta. Pero timan-an nato, God's timing is the best. Amen? Amen. Ang Ginoo, ang iyahang oras, mao na ang pinakamaayo. So, timan na to, when God orchestrates things, delay is not a problem. Next, verse 6 lang gihapon. Diba? Si Lazaro, he was sick. He abode 2 days still at the same place. Verse 7. Verse 8. His disciples say unto him, Master, the Jews. Kaya ang plano ni Jesus sa verse 7, then after that, he saith to his disciples, let us go into Judea again. Balik ka sa Judea. At doon natuto sila sa ron, kaya nasakit na ba to? Ang iyang mga disipulo ng petition. Jesus, mato ka dito? Master, the Jews from late, nakahinom ng mga ka-Jesus nga, gipangita ka sa una sa mga diyo. So to stone thee, and goest thou thither again? Wanted ka dito, mato ka dito? Na, baton, patay yung ka dito. Number 3, when God orchestrates things, danger is not a problem. Na ay mga threats, na ay mga even death threats sa atong kinabuhi. If we let God orchestrate things, even danger is not a problem. Amen? Amen. Mato kay Jesus, batuhon ka dito. Ingon ng mga disipulo. Pero never gid siya batuhon. Kaya wala ingon sa Biblia nga batuhon siya. Mamatay siya, ilansang siya sa cross. Basta ang Ginoo maghanay sa utang. Bisan pagkinsa na imong kalaban. Bisan pagkinsay muhulga nimo. Basta ang Ginoo ang muplastar sa utang. Siya maghanay. Even danger is not a problem. Amen? Bisan unsa ka na ka-danger. Bisan pag imong sakyanan mudaga na nga way break. Sa umin pagpahunom. Di na kakabalon sa unang pagpahunom. Pero ang Ginoo na imong pahunong anak. Nangadto bitaw mig libuna ila pastor Jane, wala bitaw break ang bunggo. Gugu. Sa man eh. Pero gipahunong gid sa Ginoo. Hapit na ko nadumbol si Ma'am Lalay. Kaya nagsunod dun eh. Pag-break na boy. Bakan din na. Saan pagpahunong eh. Nya akong anan din sa pigas na apoy nagparking. Pero gipahunong na gid sa Ginoo sa insakto nga panahon. When God orchestrates things, even danger is not a problem. Amen? How many times nga hapit na ka mamatay? Apan gibuhi gyapon ka sa Ginoo. Antod karon buhi gyapon ta. Kay siya man na naplastar. Amen? Pero tao mo plastar, hire og security guard. Bisan pag pila ka security guard yung hire kung kuwaon ka na gid sa Ginoo. Ay na ka. Kristohanon, tugutan nato ng Ginoo maghanay sa atong kinabuhi. Kay bisan danger is not a problem. Verse 21. Verse 21, the Bible says, Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hast been here, my brother had not died. Nakita na nato ang human nature. Nakita na nato ang tao. Kinaiya sa tao. Unsay gingon ni Mary? Ginoo! Ingon pa, Martha day. Si Martha may ingon Jesus. Ginoo, kung! Unsa daw? Kung naalam unta ka dinhi Ginoo, 2 days ago pa kanako gipatawag. Kung naalam unta ka di Lord, my brother had not died. Wala manggod ka. Siguro nagilak. Kung naapalang ka dinhi, di yung tang mamatay ako yung pero wala ka. Nakita niyo ng if din ang word, if thou hast been. Kung naalang ka dinhi Ginoo. Number 4. Death
Sorry. Doubt is not a problem. Doubt mo na ka ng if din ha? Kung nga palang ka din Ginoo, ikid ni mamatay ako igsuon ba? Verse 32. Tanawa, sa pa'y doubt din na. Verse 32. Then, when Mary was come unto Jesus, si Mary na po, dumanan si Martha. Kumana si Martha o blame. Jesus, kung nga lang, unta ka din diba? Kung gimahay mo gito niya. Kung nga lang ka din di ba naman tayo kong igsuon? Mary na po. Ingon pa niya, Mary was come where Jesus was, and saw him. She fell down at his feet. Mihapa si Mary, niingon, saying unto him, Lord, mga kaghapon, if thou hast been here, my brother had not died. Kung parang ka din ni Lord, di unta ni mamatay ako ng igsuon. Nakaspan, yung nani po na, mahayon po na ito sa yung Ginoo. Di yun angay mahayon ng Ginoo. Amen? Naay mga butang nga gitugot sa Ginoo aron mas mudako pa itong pagsalig ngadto kaniya. Gitugot ni sa Ginoo nga mamatay si Lazaro aron ang gahom sa Dios makita sa iyang kinabuhi. Kaya kung namatay si Lazaro, mo tayo mabasa karon. So gitugot nga namatay si Lazaro. So Kristohanon, doubt is not a problem. How many times nga atong gidoubt ang gahom sa Ginoo? Saan ang word nga doubt? Nagduha-duha ta. Makaya gani sa Ginoo? Makaya ga na ko ni? Kristohanon, makaya mangyud nato uban sa tabang sa Ginoo. Amen? Pero kung ato lang kaugalingon di gyud na kaya, why not let God orchestrate things? Aron mawala ang pagduha-duha sa atong kinabuhi. Naagid kanunay ning doubt ug trabaho gid sa yawa nga butngan og doubt ang imong mind. Butngan og doubt ang imong kinabuhi. Butngan niya pagduha-duha ang imong pagtuo. Tao si Pedro, dako kay sa pagtuo. Lakaw siya sa tubig. Pero sa kadako siyang pagtuo, niabot yun kasi nag-duha-duha. Di nalunod. Kristohanon, sa atong ginabuhi, magduha-duha ka, malunod ka. Muna, sa atong ginabuhi, let God orchestrate things. Because when God orchestrates things sa atong ginabuhi, even doubt is not a problem. Mawala ang pagduha-duha basta katugutan nato si Jesus ang maplastar. Verse number 15. And I am glad for your sakes that I was not there. Panawa? Naunta ka din Ginoo. Unsa gitubag ni Jesus? Ako ni gituyo, nalipay ko para ninyo. Nga wala ko sa maong pangitabo. Sa dihang sakit sila sa wala ko dito. To the intent nga kamumutuo. Nevertheless, let us go unto him. Pero bisan pa niini, ang patay na sila sa loob, ato siyang agtuon. Ako ning gituyo, nga mato ko dito, aron namatay sila sa loob. Aron mutuo mo sa akong gahom. Now, verse number 39. Ang sabi na itabo 39. Jesus said, take ye away the stone. Wala? Kuang bato. Asa na gani sila sa loob? Gilubong na. Ang ilang lubnganan sa una, cave. Tabunan nila og bato. Sige, tanggalang bato. Karon kay Pancho naman. Martha, the sister of Lazaro that was dead, said unto him, Lord, by this time, unsa daw? Sige, by this time Ginoo, karon upat naman kaadlaw. Naunsa na sila saro daw? Nanimaho na siya. He stinketh. Baho na ako igsoon Ginoo. Ayaw na nakablihi kay di na ninyo makayang baho. Upat na siya kaadlaw, giulod na ang lawas sa tao sa upat kaadlaw. Bisan pag way langaw, uluron na gyud ang lawas sa tao kay upat na kaadlaw. Baho na kayo Ginoo. For he hath been dead 4 days. Upat na kaadlaw, Lord. Ulahin na ka. Napaunta ka rin, Lord, di na siya mamatay. Di ba nakita ni mo ang kinaya nato tao? Mahayo na to ang Ginoo. Verse 40, yun sa giingon ni Jesus. Jesus said unto her, said not unto thee that if wouldest believe,
thou shouldest see the glory of God. Diba, nag-ingon ko sa inyo ha? Basta mutuo lang mo, makita ninyo ang himaya sa Diyos. Amen. Ano sa'y kondisyon, ano makita ang himaya sa Diyos? Mutuo. Pero di ka mutuo, di mo makita ang gahom sa Ginoo. Basta mutuo lang ka, makita mo ang gahom sa Ginoo. Kung saan hitabo ang bakta, verse ko dito. Nag-ampo si Jesus, and I knew that thou hearest me always, but because of the people which stand by, I said it. Ingon pa niya, amahan, kabalod ko, naminaw ka na ko kanunay. Pero ako ning isulti, aron kini mga tao nga naadinhi, nakadungog, makadungog sila, ingon pa niya, that they may believe that thou hast sent me. Aron mutuo sila na ikaw nagpadala sa ako. 43. And when he had thus spoken, he cried with a loud voice, Lazarus came forth. Nisinggit si Jesus, ingon siya, Lazarus, bangon. Mubangon ba ang patay? Bisan ka mubangon ng patay? Marag, una yung kamudagan ba? Ingon ni Jesus, Lazarus came forth. Verse 44. And he that was dead, kung saan na si Lazarus? Patay na. 4 days na good. Gilubong na nila. Baho na. Came forth. Ding bangon. Kristohanon, when God orchestrates things, even death is not a problem. Amen? Bisan ang kamatayon, dili problema. Basta ang Ginoo ang muplastar. 4 days, wa na ni pag-asa. Bisan pagtawgon ni mo itong Tagalapasan. Di ba na Tagalapasan karon nga well known? Pamilya mo, kita mo na sa Facebook. Nga iyang ampuan ng masakiton. Katong masakiton, maayo! Hala. Namoy parinti namatay, kanang 4 days na, kaya itong tawgon. Di ba, maglingo-lingo din na siya. Di na niya kaya, pero si Jesus, bahok na. Buhi ang patay. He that was dead came forth, bound hand and foot with grave clothes. Oh, nawa? Mami, daddy, kay laki man. Ngaw man sa Jews, ang patay, baluto nilang panakton. And his face was bound about with napkin. Jesus said unto him, loose him, and let him go. Tantangi siya sa putos, o buhi siya. Nabuhi ang patay. Christians, kung ang Ginoo ang magplastar bisan kamatayon, dili problema. Amen? Tuguti na ang Ginoo ang magplastar sa atong kinabuhi. Magplastar sa atong pamilya. Aron mo na tayo kabalakan. Disease, delay, even danger, death will not be a problem kung ang Ginoo ang magplastar. Doubt is not a problem kung ang Ginoo ang magplastar. Verse 25. Diya sa atong text. Verse 25. And Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Bisan siya patay na, siya pagabuhion. Kristohanon, tugutan na to ang Ginoo ang magplastar sa atong pamilya. Amen? Pa naging kay angay kabalakan. Bisan pagkamatayon, sakit, madugay, kakuyaw, mga hulga, pagduha-duha, bisan pagkamatayon, hindi kita mabalaka. Basta ang Diyos ang magplastar. Verse 40. Jesus said unto her, said not I did that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God. Makitaan gid nato ang himaya sa Diyos. Sa pagtapos, last verse, Isaiah chapter number 55. Isaiah 55. Muni Kristohanon, ugutan gid nato ang Ginoo ang magplastar bisan sa atong panginabuhian. Kanay mong panginabuhian, anytime mawala na. Kanay mong trabaho, anytime ba mawala na kung ikaw ang magplastar. Tugutan nato ang Ginoo magplastar. Isaiah chapter 55. Sugod ta og basa sa verse number 8 atong basahon. Psalms
Isaiah 55 verse number 8, ingon sa pulong sa Dios. Basa. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. Ingon sa Biblia, ang akong hunahuna, dili ninyo hunahuna. Amen? Ni ang akong pamaagi, inyong pamaagi ng ingon ng Ginoo. Nga naman, ang hunahuna